Itong asawa ko magbihatid ko muna dito sa learning center na Greenlandic. Nirenovate pa ito. Ayan o. Learn Greenlandic. Nandyan yung si mami niya. Ayan, nandyan. Tuwang-tuwa talaga yung anak ko pagkasama yung pamilya mga kabayan. Dati ang lungkot nila. Ayan po. Ayan. Bali paalis na yan sila. Nag-iisa lang siya mga kabayan. Ang kapitbahay niya malayo pa. Ayan po mga kapitbahay niya. Nag-iisang bahay dyan sa likod natin, no? Bulaklak ba ito mga kabayan? Parang kuton siya, oh. Ano ba ito mga kabayan? Baka kabisado nyo pa ito. Ayan, dito kami sa gilid ng dagat mga kabayan, no? Nandito kami ngayon mga kabayan, no? Yan na bahay na blue. Wait lang. Ate naman si mami. Yung asawa ko mga kabayan, ayan po siya. Magti-training po siya dyan ng language. Dyan po siya, yung blue na yan. Ayan, hinatid namin. So nandito kami, kasama ko din yung anak ko. Ayan po, papasok na po siya. Mayroong cruise ship na dumaan dito mga kabayan, no? Ayan po, ayan. Bali paalis na yan sila. Ayan po, may cruise ship dito, oh. Ayan. So nandito kami, kasama ko yung asawa ko at anak ko. Ito po, magbabike daw sila. Ayan. So hindi nakapasok yung asawa ko dun kanina mga kabayan, no? Yung sabi ko papasok na siya sa learning center sa Greenlandic. Hindi pala dun mga kabayan kasi sa mapa yun ang tinuturo. Hindi ata na-update. 38 kasi na building yung hinahanap, tapos doon ay 98. So ngayon naglakad-lakad ako, nandun pala kinukonstruct ay yung 38 na building. So hirap kasi dito mga kabayan, yung mga kuno dito address minsan sa mapa hindi siya. So ngayon mga kabayan, pupuntahan ko yung asawa ko. Sasabihin ko sa kanya na nandito yung learning center niya. So late na siya ng 30 minutes kasi hinahanap pa namin mga kabayan, no? Kasi na-search na namin nung nakaraang gabi na dito tinuturo. Dito lang sa baba namin. Kasi yung bahay namin mga kabayan nandyan lang sa itaas. Tapos yung learning center adun. So puntahan ko yung asawa ko, sabihin ko nandun yung learning center niya. So punta tayo dito mga kabayan. Nandun yung dalawang anak ko sa baba. Gumala sila. Tapos ito yung asawa ko dito. Ang area kasi dito mga kabayan, safe naman ito. Kasi maraming dahon. Marami siyang damo mga kabayan. May mga bulaklak. Tapos hindi naman siya sobrang mabato. May mga bato naman dito yan sa gilid. Tapos ito yung nadaan-daanan natin ng mga lupa. Yan, so puntahan natin yung dalawa kong anak doon, naglalakad-lakad sila. Ito naman yung simbahan dito. Yan, so napakatahimik ng lugar natin. Ma! Ato na dito yung mga skulahan. Ato na, nagasugod na. Yan. Ha? Tara na, kaya ang mga bata. Sabayan lang sila mami mo. Axel! Umiiyak na yung anak ko mga kabayan, no? Kasi gusto niya umalis. Hindi na sana yung anak ko mga kabayan. Pag iniiwan ko ito mga kabayan, umiiyak to. Hindi pa siya sanay na mag-isa. Ayan na. Ligid-ligid, oh. Ang ganda dito. Tara, let's go. Maglalakad muna kami mga kabayan. Ihatid ko tong asawa ko kasi hindi niya alam kung saan yung number. Ito kasi may mga building. Mga building, yung mga bahay na yan, may mga number. Sa itaas may number, sa baba din meron. Yung yellow na yan. Oh, wait lang, magbalik tayo dun. Gusto ng anak ko magbike. So, ihatid namin itong asawa ko, magbihatid ko muna dito sa learning center na Greenlandic. Ito po yung view natin, no? Cemetery sa baba. Pero puno ng mga bulaklak, oh. Ayan. Yun, oh, yung may hagdan. May sasakyan ko, doon. Ayan, napakaganda dito ng view mga kabayan, no? Nakita man ako may number 38, tapos may learn Greenlandic. Ayan. Tignan nyo yung view dito mga kabayan, no? Ang ganda po ng kuwan. Mga bahay, ang linis, napakatahimik. Papasok na yung asawa ko sa kanyang training na language mga kabayan. Ito po, Learn Greenlandic po. So dyan po siya mag-training. Mag-school siya mga kabayan ng Greenlandic. Libre naman po. Ito mo, oh. Ayan, nirenovate pa ito. Ayan, oh. Learn Greenlandic yung nakalagay, oh. Ayan, bye-bye. See you. Takos. Ayan, punta muna kami doon mga kabayan. Ikagala ko yung mga anak ko sa baba.
Hello po mga kabayan. Ngayon nandito kami sa isang area mga kabayan, no, kung saan napakatahimik. Yung eskwelahan ng asawa ko mga kabayan, nandun lang po. Yan, malapit lang. May bahay dyan. Siya mga kabayan, pinakuan siya, inoperan siya ng boss niya na may libreng aral ng Greenlandic. So, dito sa tinatrabahoan kasi ng asawa ko sa daycare center mga kabayan, no? Minsan mahirap kasi ang communication dito, lalo na pagkakuan. English mga kabayan, hindi sila gumagamit masyado dito ng English. Sila dito kasi mga kabayan, no, gusto nila yung kanilang lingwahe ang gamitin kaysa yung sila pa daw mag-adjust sa amin, yung tayo mga Pilipino. Ayaw nila na sila ang nag-a-adjust, kaya mas madali sa kanila yung communication pagka yung lingwahe nilang gamitin. Ayan. Ayan mga kabayan, kasama ko na lang itong dalawa kong anak kasi hindi naman ito sila pwedeng iwan sa bahay. Hinatid ko yung asawa ko dito sa kanyang paaralan kasi nga first time niya pa nga ito mga kabayan, no, na mag-school ng Greenlandic. So ito yung unang araw niya. Kahit pagod mga kabayan sa trabaho, pagdating sa bahay, yun. So sinama ko na lang sila. So okay lang yan. May ilang ba? Ayan, marunong na si Amaya. Ayan. Ha? Ha? Sabi niya may mga lamok. May mga lamok kasi dito mga kabayan kapag summer. Ayan po mga kabayan, ito po yung simbahan dito. Ayan. Sa itaas. Tapos ito po yung view natin, no. Ayan. Dito ko na lang sila dinala kasi medyo safe dito mga kabayan, no. Kasi dito open naman dito. Ayan, wala mga sasakyan. Tara, bike na ta. Ayan mga kabayan, sasamahan ko muna itong dalawa na to. Kasi nga gusto nila magala-gala. Pag sa loob kasi ng bahay mga kabayan, no, medyo naboboard sila. Naglalaro naman sila sa loob ng bahay kasi maliit lang yung space. Maliit lang kasi yung bahay namin mga kabayan. Hindi na kami kumuha ng bago kasi mahal dito yung bahay. Kaabot sa 80,000. May mura, mga 70,000. So depende po sa kwarto. Samantala dito sa company namin mga kabayan, ang nagbabayad, ako lang isa. Itong mga anak ko, wala naman silang bayad kasi room lang kasi sa akin yun. Mayroon namang lutuan. Ganito yung buhay dito sa Greenland mga kabayan. Galing kami ni Mrs. sa trabaho, no. Yung pag-offer sa Mrs. ko mga kabayan, no, na mag-aaral ng Greenlandic, 2 oras, alas 6 hanggang alas 8. Pero may bayad yung mga kabayan. Sabi niya sa akin. Kasi dito sa kanila mga kabayan, pag nag-meeting sila ng 2 oras, may bayad talaga yun. Tapos overtime na bayad yun. Kaya yun ang maganda mga kabayan, no. Tinuruan ka pa nila libre lang, tapos ikaw pa yung babayaran. So pag ganito mga kabayan, medyo hindi talaga madali mga kabayan din, no. Yung mayroon kang pamilya, hindi talaga madali mga kabayan yung may pamilya ka, kasama mo yung anak mo. Lalo na dito sa Europe, hindi po uso dito yung magkuha ng katulong, magkuha ka ng alalay. Dito pag kukuha ka ng katulong, dapat marami kang pera. Yung sahod mo sa isang araw, baka kulang pa yun ibayad sa katulong kung magkuha ka pa ng katulong dito. Mas okay pa nga sa Pilipinas mga kabayan, no? Sa atin, kahit hindi naman gaano kayaman, pwede mo naman kumuha ng katulong. May income ka lang na medyo malaki-laki kunti. Pero dito, mahirap dito mga kabayan. Kasi dapat dito kasi sa Europe, dalawa talaga kayo magtatrabaho. Nagtanong kasi sa kabayan, mayroon daw sementeryo dito. Mayroon sementeryo po ito, pero old cemetery to. Ayan po, may mga bulaklak din dito, napakarami. Ayan. Hindi ko lang alam kung naaagnas to kasi sabi nila kung naaagnas daw. Kasi nga malamig dito mga kabayan, kahit summer dito malamig po. Pag may pamilya ka na mga kabayan dito sa Greenland, mahirap dito umalis ka. Kasi gaya nito mga kabayan, yung asawa ko, umalis siya kasi nga mayroon siyang learning sa language. So ako mga kabayan, pag gusto ko umalis, wala akong uutusan na magbantay dito sa dalawa. Hindi kagaya sa Pilipinas, mayroon akong mama, may kapatid, may mga pamangkin, pinsan. Pwede mo sabihan na bantayan mo muna yung anak ko kasi may pupuntahan ako. Kaya dito mga kabayan, gaya nito, pag lalabas ako, kailangan ko silang dalhin. Kaya medyo mahirap din dito. Pag may pamilya ka dito, dapat no, we're going. Heart? Heart daw. Okay. Heart daw, sabi. Uy, no. Where are you? Ha? Heart? Oh, heart daw. Sabi ng anak ko mga kabayan, may nakita doon sang heart. Okay na, let's go na. Oh, cool. Ay, Axelo, we're going there. Ganyan talaga mga kabayan. Pag may pamilya ka na talaga, dapat unahin mo talaga yung pamilya mo. Huwag na yung unahin mo pa yung barkada. Okay lang naman mga kabayan magbarkada, pero nasa lugar din
Yung may limit din yung oras ba, hindi na halos lahat na ng oras na dun sa barkada. Pero ako mga kabayan, no, yung kuan ko talaga, priority ko talaga yung pamilya ko. Ito talaga yung focus ko. Kasi itong anak ko kasi mga kabayan, gusto ko pagka yung wala na akong trabaho, ako yung mag-aalaga sa kanya, magbabantay. Pag nasa trabaho ako mga kabayan, hindi ako mapakali nito kung okay lang ba yung anak ko. Kasi kung dati mga kabayan sa Pilipinas, medyo masakitin kasi itong anak ko. Sa awak ng Diyos mga kabayan, dito medyo nagustuhan niyo yung kung dito, klima. Ayan, siya na yung magbike mga kabayan, yung anak ko. Ayan, medyo hindi pa siya kuan talaga kabisado. Lalo na pag ganito, patag kailangan mo itulak. Dahil sakay na. Ayan, banana. Gusto niya daw ng banana. Nandun yung sasakyan namin, kukuha kami ng banana. Paborito niya kasi itong mga kabayan, yung banana. Ngayon mga kabayan, no, galing pa ako ng trabaho. Tapos pagdating ko ng trabaho, kumain na kami. Tapos yun, sinama ko na itong dalawang anak ko. Tapos yung asawa ko nandun sa my learning center. Medyo nakakapagod yung katawan ko ngayon, medyo pagod. Pero okay lang naman mga kabayan. Kasi masaya naman pagkasama yung pamilya. Nawawala naman yung pagod. Kaysa naman yung ako lang dito mag-isa dati mga kabayan, no? Yung katawan ko pagod. Mas pagod pa yung aking isip. Yung mental ko ba mas pagod pa. Mga kabayan, pag may pamilya kayo, unahin nyo talaga yung pamilya nyo kasi sa panahon mga kabayan, no, na may mga problema tayo, tapos sila yung mabilis nating malapitan. Kasi yung barkada mga kabayan, iwan ko lang kung may totoong barkada pa ngayon. Maswerte ka mga kabayan kung may totoong barkada pa talaga na hanggang dulo sasamahan ka. Kasi yung barkada mga kabayan, nandyan lang naman sila minsan pag may kailangan sa iyo. Okay lang naman yung mga barkada mga kabayan, pero piliin mo din yung barkada na yung kuwan din yung ginagawa, mabuti yung ginagawa. So ito mga kabayan, no? Kaya nito, hindi madali ito mga kabayan. Kung alam mo, kung gusto ko pumunta dun sa barkada ko, so paano itong dalawa, wala magbabantay. Kaya dito sa Europe, pag may pamilya ka dito, sakripisyo talaga yung gagawin mo. Yung isa sa inyo magbabantay, tapos yung isa naman magtatrabaho. Pag dalawa kayo magtatrabaho, what happened? Oh. Pag dalawa kayo magtatrabaho, yun, iwan nyo yung anak nyo sa daycare center, magbabayad kayo ng kuwan doon, magbabantay. Kasi mayroon namang daycare center dito na babayaran nyo lang yung per month. Tapos yung anak nyo dito, pag medyo malaki na, doon na kayo makaka-relax. Gaya nitong kuwan ko, panganay ko, libre naman school dito. Wala na, ubos na banana. Gusto ko yung kumain ng banana mga kabayan kasi may dala ako isa lang. Hinati nila dalawa. Nagutom na sila, hindi kami nakadala ng pagkain. And punta kami doon sa may gilid ng dagat mga kabayan, ha. Mayroong upuan doon, oh. Ayan. So, habang hindi pa tapos yung school ng asawa ko mga kabayan, dito muna kami. Kasi alas 8 pa yung labas niya. Yes? Ha? Fish? You like to catch fish? Ayan, fish daw mga kabayan kasi nakita niya ito dati mga kabayan, namingwit kami. Sabi niya, kukuha daw kami ng fish. Ayan, oh, may bato dito. Iga-iga yung anak ko. Relax lang. Ito maganda dito kasi maraming damo, may mga bulaklak din dito. Kaso dito mga kabayan, may mga langaw lang talaga kaya hindi kami tumatagal. May mga area dito na may maraming mga langaw. Tsaka yung, hindi naman siya langaw na malaki, yung maliliit. Masakit sa kuwan lang, hindi naman sa madumi mga kabayan. So tingnan nyo, napakatahimik. Oh, ayan. Ikaw na Amaya mag-walk ha. Yan, ang anak ko na mag-walk mga kabayan, oh. Oh, di dira ba? Dalan diri oh. Ba ilan sa cham? Kaya ano natin to mga kabayan kasi kuha naman ito, oh. Malambot naman tong mga lupa dito. Ayan, kuha pa oh. Mga kabayan, meron ditong kuan oh, yung puti-puti na kuan. Bulaklak ba ito mga kabayan? Parang cotton siya oh. Yun, napakaganda siya oh. Yan, para siyang cotton. Ano ba ito mga kabayan? Baka kabisado nyo po ito. Sa kabisado nyo po. Ganda po ng lugar natin dito. Ang ganda ng bahay. Tapos may mga damo-damo. Nakaupo siya. Lambot dito. Ayan, dito kami sa gilid ng dagat mga kabayan. Napakaganda dito. Yung maririnig mo lang yung sigaw, yung ingay ng tubig. Dito tayo. Dito tayo. Ayan. Axel! Dito tayo Axel. Oh, may tao dyan. Yan, ito po yung view natin sa gilid. Tapos ito po yung mga bahay na magaganda.
Yung bahay namin mga kabayan, nandyan lang sa itaas. Siguro yung layo dito na sa 1 kilometro. Ayan. So dito tayo. Gusto ng anak ko dito maglaro sa mga bato. Hindi naman sobrang lamig ngayon mga kabayan. Medyo mainit yung panahon ngayon. Ayan yung bato dito. Ayan. May go ka siya. May bulan ka ni Axkuan. Maya. Tanaw dia. Ayan. Gusto nila dito maglaro daw dito sa mga bato-bato. Yung mga bata mga kabayan, no? Kahit saan ang gusto nila pumunta. Ang ganda ng view natin dito. Hindi sa sobrang lamig mga kabayan, no? Yung temperature natin ata nasa 10 degrees Celsius. May mga lalaot na po. Parang fishing boat yan mga kabayan, no? Ayan po. Tapos ayan dito, pwede ka magmuni-muni dito sa gilid. Ayan po. Kaya, kasi may mga damo dito. Tapos yan yung mga bahay dito, ang gaganda. Oh. So, mag-play lang Maya at Kuya Axel ha. Ayaw na diya, Cham. Dili na ako sa may buhangin. Ayan, so dito na kami sa gilid ng dagat. Ito po yung mga bato dito nila mga kabayan, no? Yan po, parang ibang klase yung mga bato nila. Yung kuan siya mga kabayan, no? Yung madulas, yung bato. Pwede pang lugod. Ayan, si Maya. Ayan, low tide ngayon mga kabayan. Ito po yung gilid natin. So masarap maligo sa dagat, medyo malamig. Mayroon silang nakitang kuan mga kabayan. Ito, ano ba ito mga kabayan? Ayan o, shell. Ito po o. Ayan, di kasi kami nakain ito mga kabayan. Ano ba yung tawag nyo dito? Ayan. Tahong man eh mga kabayan, no? Tahong ba yan? Yung ganyan? Tahong. Ayan. Ayan, sa totoo lang mga kabayan, no? Medyo kumayat ako dito kasi ito nga, simula nung nakasama ko na yung pamilya ko, itong anak ko kasi mga kabayan, nagdididi siya pa rin pagka madaling araw. Nung unang dating dito mga kabayan, no? Halos 3 beses ako magtimpla ng gatas sa isang gabi. Minsan yan, matulog kasi to alas 10, timplahan ko na yan. Pagka mga alas 2 mga kabayan, ayan, alas 2, alauna, hihingi na naman ito ng didi. Tapos mga alas 4, hihingi na naman yan. Kaya minsan, 3 beses akong gumigising sa isang gabi. Pero ngayon mga kabayan, parang isang beses na lang, kuha na lang. Timpla ako ng alas 10, minsan matulog to alas 10, alas 9, yan. Mga alas 2, madaling araw yan, hihingi na yan siya. Tapos, pagka umaga mga kabayan, hindi na siya hihingi, yun, pinapakain na namin. So, medyo sinasanay namin. Kaya hindi din biro mga kabayan, pag may maliit ka na bata, tapos pinapadidi, nagdididi pa siya, hihingi ng gatas, obligado, gigising ka talaga kasi nga, iiyak yan. Yung misis ko kasi mga kabayan, hindi ko na siya inoobliga na siya na yung magtimpla. Kasi simula nung maliit pa to sila mga kabayan, yung panganay, siya na yung nagsakripisyo nito, siya nagbabantay. Tapos, pag inobliga ko ito mga kabayan, ayan, yung misis ko, medyo, kuwan siya, pag kulang yung tulog niya mga kabayan, nahihilo na yan, nahihimatay yan sa trabaho. Kaya, ako na lang talaga yung nagbabantay dito sa anak ko, pagkagabi, pag umiiyak, ayan. Pag nasa bahay ng mga kabayan, halos ako na dito yung gumagalaw, nagbabantay sa bata, nagpapakain. Yung misis ko naman yan, siya yung nagluluto, yan, laba. So, hati kami sa mga trabaho sa bahay, sa pag-alaga ng bata. Kasi may iba mga kabayan, no? Yung may ibang mga lalaki na parang wala din pakiramdam sa kanila, asawa. Kasi kawawa din kasi yung asawa mga kabayan, kung siya lang lahat. Okay lang kung walang trabaho yung misis ko, hindi siya pumapasok sa trabaho. Diyan lang sa bahay, okay lang yun. Pero yung misis ko may trabaho din kasi pagdating pagod din. Mabuti nga itong panganay ko mga kabayan, minsan nauutusan ko na siya magluto ng kanin, maghugas plato at saka minsan nagbabacuum na ito. Kaya malaking tulong din itong anak ko minsan pag pagod kami sa trabaho. Nakakabawas din siya ng yung mga trabahoin sa bahay. Ayan mga kabayan, dito muna kami upo. Medyo napagod ako dun sa kabantay sa mga bata. Ayan, pinaupo ko muna sila dito. Ito po yung dagat sa harap natin. Ayan po. Dito sa likod natin. Ayan po. Ganda po ng mga bahay, no? Napaka-relax. Dito maganda magapunan mga kabayan, no? Sa labas. Ang temperature natin mga kabayan, no? Nasa kasi nakita ko 7 degrees Celsius yung temperature. Tapos yung heat index pala mga kabayan, pag may araw siya, sumisingaw din yung init pala. Umabot siya ng 11 degrees Celsius yung temperature. Kaya medyo mainit na yun para sa amin dito. Lalo na pag yung klima na nanggaling sa 4 degrees, 2 degrees. Pag biglang tataas yan ng 6 degrees 7, yan, medyo mainit-init. Punta kami dun sa unahan mga kabayan, may maliit na iceberg po. Tapos tingnan nyo dito mga kabayan. Maganda kaya siguro tumira dito mga kabayan. Malayo sa
ingay. Ang maririnig mo, itong dagat lang. Ayan po. Napakaganda yung bahay niya dito mga kabayan. Nag-iisa lang siya mga kabayan. Ang kapitbahay niya malayo pa. Ayan po, mga kapitbahay niya. Siya lang nag-iisa dito. Napakaganda ng pwesto niya dito. Ayan po. So kung ganyan yung bahay namin dito mga kabayan, napakatahimik. Simple lang Siguro may isang kwarto yan o 2 kwarto. Ayan. Ayan, ganda ng view dito mga kabayan. Nandito na naman kami sa kabila. Ito, yung linis po ng mga damo dito. Ayan po. Ayan, sa itaas na yung mga bahay na magaganda. Ito na po yung nag-iisang bahay dito mga kabayan. Maganda kaya tumira dyan mga kabayan. Yung maririnig mo lang yung agos dito o yung dagat. Kasi wala kang katabi dyan Ayan ikaw lang mag-isa dito. Ayan po. So napakaganda dyan, tahimik, malayo din sa ingay. Mga kabayan, gusto ng anak pumasok dito sa bahay na to. Ayan may tao yun dyan. No. No. Gusto niya pumasok dito mga kabayan. No. Bawal. May aso. May dug. May dug. Bawal. May dug. Dug? Oo. Baba. Wait lang. Ayan, gusto ng anak ko mga kabayan pumasok yan sa bahay na yun. Nag-iisang bahay dyan sa likod natin. Napakatahimik dyan. Baba. Mga kabayan, nandito kami sa gilid. Sama ko yung anak ko. Hi, Amaya. Hi. Kuya Axel. Mga kabayan, yung buhay dito sa Greenland mga kabayan, balance lang siya dito. Pag may trabaho ka dito, 2 kayo ng asawa mo, makakabayad ka dito ng bahay, makakabili ka ng pagkain, makakaipon ka mga kabayan. Hindi naman kalakihan, depende po sa sahod. Pero kapag ikaw po dito, yung ordinary ka lang, minimum ka lang dito, dapat 2 kayong mag-asawa may trabaho. Kasi kung ikaw lang mga kabayan, minimum, baka short kung mahal yung bahay mo. Kaya dito okay na sa Greenland, basta 2 lang kayo may trabaho ng asawa mo. Ayan, tiyaga lang talaga dito mga kabayan, kasi sa Pilipinas kasi kailangan mo talagang kumayod. Yung minimum sa atin mga kabayan, kahit i-times 2 pa, parang kulang pa rin sa atin Tapos yung pag-aaral pa ng bata, iipunan mo pa. Dito, yung mga bata, hindi mo na pag-ipunan yung edukasyon nila Hindi mo na iisipin. Kaya dito malaking bagay. Saka yung healthcare dito, libre naman yung hospital. Nandyan na si Kon. Huwag mo sigaw. Nandyan yung si mami niya. Ayan, nandyan yung asawa ko mga kabayan. Tapos na sila. Huwag magtakbo. Don't run ha. Tapos na sila mga kabayan. 2 oras lang yung language na mga kabayan. So, hindi ko alam. 2 linggo ata yung kuha nila sa English. Basic kuha lang naman sa language nila. Parang basic language lang yung mga importante. Yan. Madasma ma. Tuwang-tuwa talaga yung mga anak ko pagkasama yung pamilya mga kabayan. Dati ang lungkot nila. Mahulog. Tuwang-tuwa siya, kita yung ama niya. Miss Mami? Miss mo si Mami? Ha? Oo. Saya nila Kumusta naman yung language kuha nyo? School. Sampol daw ng Greenlandic. Kanuma, uwanga. Kanuma, it means, what is this? No, kanuma. What is that? Kanuma, it means... Teka, ganon? Yeah. What sila? Kanang wait. What sila, wait. Yan yung mga word dito mga kapan. What sila, what sinanggo. Ayong hilak, ganon yan dito. Uwanga, ako. Yeah. Me. Uwanga. Learn. Nag-Greenlandic na sila. A little bit. Yung anak ko mga kabayan, marunong na din magsalita. Kasi natuto na yan doon sa may kindergarten. Yung kalaro niya, mga Greenlandic. Atokpa, what is atokpa? Pahiram. Yeah, pahiram. Maya. Atok. Namek. Uwanga. Namek. Ayan, may binigay po dito mga kabayan Takpan na. Ayan po. Here you go. May binigay Down po. there. Takpan na. May binigay po na ako. Ayun Libro. na.